Isang masaya at mawikang araw sa aking Tristers mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito si Tutor Joey, ang inyong poging buddy para sa Filipino 3. Ako muli ang inyong makakasama at makakakwentuhan ngayong araw na ito para sa panibagong aralin na ating tutuklasin. Kaya naman, ihanda na ang iyong isipan para sa ating pagsimula ng ating panibagong aralin. Sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, ang ating paksang pag-uusapan ay ang pagyaman ng talasalitaan. Ayan, napakadali naman, Tristers, ng ating pag-aaralan. Siyempre, bago ang lahat, narito ang ating module na pagbabatayan ng ating aralin sa araw na ito. Ang pagyaman ng talasalitaan, ang module 2. Pero bago ang lahat, siyempre, kailangan muna natin ihanda ang ating mga gagamitin. Tutor Joey, ano ba yung ihahanda namin para sa ating pag-aaral? Una, ihanda muna natin ang ating lapis at papel. Pangalawa, ihanda na natin ang ating module. At pangatlo, ihanda na natin ang ating puso na handang-handang makinig para sa panibagong aralin. At higit sa lahat, ihanda na ang iyong magandang ngiti. Masarap mag-aral kapag may ngiti ang iyong puso at may ngiti ang iyong mga labi. Ayan, handa na ang ating mga gagamitin. Kaya ano pa hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pag-aaral. Ang layunin natin para sa paksang ating aaralin ay simple lang, Tristers. Narito ang napagyayaman ng talasalitaan sa pamagitan ng paggamit ng magkasing kahulugan at magkasalungat ng mga salita na kabubuo ng mga bagong salita mula sa salitang ugat at makahahanap ng maikling salita sa loob ng isang mahabang salita. Ayan, Tristers, narito ang ating layunin para mapagtagumpayan natin ang ating paksang aaralin. Alam ko, kayang-kaya natin ito, kaya naman, simulan na natin ang ating pag-aaral. Pero bago ang lahat, balikan muna natin ang ating paksang inaral noong nakaraang linggo. Simple lang ang ating gagawin. Sasagutin natin ang mga tanong na hinanda ni Tutor Joey para malaman kung talaga bang natutunan natin yung inaral natin noong nakaraang linggo. Ano ba ang gagawin natin? Hanapin sa Hanay B ang katumbas ng larawan sa Hanay A. Ayan, Tristers, handang-handa ka na ba para sa ating balik-aral na gagawin? Kung handa ka na, handa na rin si Tutor Joey. Kaya ano pa hinihintay natin? Simulan na natin ito. Narito ang unang katanungan. Pagmasdan natin ang unang larawan. Ano ba ang ipinakikita nito? Letter A, gamit para sa daluyan ng tubig. Letter B, nasunog na parte ng balat ng tao. O letter C, isang bagay na tinaniman. O letter D, tulis ng lapis. O letter E, gamit pampito. Ano ba ang sagot mo, Tristers? Kung ang sagot mo ay letter C, mahusay! Napakagaling naman ng aking Tristers. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pangalawang larawan. Pagmasdan nga natin ito, ano ang pinahihiwatig ng larawan sa pangalawang bilang? Letter A, gamit para sa daluyan ng tubig. Letter B, nasunog na parte ng balat ng tao. O letter C, isang bagay na tinataniman. O letter D, tulis ng lapis. O letter E, gamit pang pito. Ang sagot mo ba, Tristers, ay letter D? Magaling! Ang sagot mo ay tama. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pangatlong bilang. Pagmasdan natin ang ating larawan. Ano ba ang pinahihiwatig nito? Letter A, gamit para sa daluyan ng tubig. Letter B, nasunog na parte ng balat ng tao. Letter C, isang bagay na tinaniman. O letter D, tulis ng lapis. O letter E, gamit pang pito. Ang sagot mo ba, Tristers, ay letter A. Magaling! Ang sagot mo ay tama. Ngayon naman ay dadako na tayo sa pang-apat na bilang. Pagmasdan mabuti kung ano ang pinakikita ng larawan na ito. Ito ba ay letter A, gamit para sa daluyan ng tubig? Letter B, nasunog na parte ng balat ng tao? Letter C, isang bagay na tinataniman? O letter D, tulis ng lapis? O letter E, gamit pang pito? Ang sagot mo ba, Tristers, ay letter E? Magaling! Ang sagot mo ay
Tama! Ngayon naman, dadako na tayo sa huling katanungan. Pagmasdan mabuti ang larawan. Ano ba ang pinakikita nito? Letter A, gamit para sa daluyan ng tubig. B, nasunog na parte ng balat ng tao. O letter C, isang bagay na tinataniman. O letter D, tulis ng lapis. O letter E, gamit pang pito. Ang sagot mo ba ay letter B? Mahusay, ang sagot mo ay tama. Ayan, nakuha nyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kaya naman may thumbs up kayo kay Tutor Joey at meron kayong isang bagsak. Ayan, mahuhusay talagang nakinig at nag-aral tayong mabuti nung nakaraang linggo. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ating panibagong aralin. Ngayon naman, may hinanda si Tutor Joey na isang gawain para subukin ang iyong kaalaman kung ano na ba ang iyong alam para sa paksang ating aaralin. Simple lang ang ating gagawin. Hanapin ang kasing kahulugan ng mga salitang may salangguhit. Pagmasdan natin ang unang katanungan. Nakita ko ang asong payat. Ano ang kasing kahulugan ng salitang payat? Ito ba ay patpatin, mabuti, mataas, matulin, maliit? Nakita ko ang asong payat. Ang sagot mo ba, Tristers, ay patpatin? Magaling! Ang sagot mo ay tama. Ngayon naman, dadako na tayo sa pangalawang gawain. Pagmasdan natin itong mabuti. Sumakay kami ng mabilis na motor upang makarating doon ng maaga. Ulitin ko, sumakay kami ng mabilis na motor upang makarating doon ng maaga. Ano ang kasing kahulugan ng salitang mabilis? Ito ba ay patpatin, mabuti, mataas, matulin, o maliit? Ang sagot mo ba, Tristers, ay matulin? Ang sagot mo ay tama. Napakagaling naman ng ating Tristers. Ang kasing kahulugan ng mabilis ay matulin. Ngayon naman, dadako na tayo sa pangatlong katanungan. Para sa pangatlong katanungan, naligo kami sa makipot na swimming pool. Ulitin ko, naligo kami sa makipot na swimming pool. Ano ang kasing kahulugan ng makipot? Ito ba ay patpatin, mabuti, mataas, matulin, o maliit? Ang sagot mo ba, Tristers, ay maliit? Magaling! Ang sagot mo ay tama. Ngayon naman, dadako na tayo sa pang-apat na katanungan. Pang-apat na katanungan, matangkad ang kapitbahay kong basketballista. Uulitin ko, pang-apat na katanungan, matangkad ang kapitbahay kong basketballista. Ito ba ay patpatin, mabuti, mataas, matulin, o maliit? Ano ang kasing kahulugan ng matangkad? Ang sagot mo ba ay mataas? Mahusay! Ang sagot mo ay tama. Ngayon naman, dadako na tayo sa panghuling katanungan, ang panglimang tanong. Ito ay si Boboy ay mabait sa lahat ng tao sa kanilang lugar. Ulitin ko, si Boboy ay mabait sa lahat ng tao sa kanilang lugar. Ano ang kasing kahulugan ng mabait? Patpatin, mabuti, mataas, matulin, maliit? Tristers, ang sagot mo ba ay mabuti? Magaling! Ang sagot mo ay tama. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang sagot para sa ating subukin? Dahil dyan, bibigyan na kayo ni Tutor Joey ng 2 palakpak. 1, 2. Ayan, napakahusay naman ng ating Tristers. Kung pagmamasdan natin itong mga salitang pinakita sa inyo ni Tutor Joey, ito ay tinatawag nating mga salitang magkasing kahulugan. Ibig sabihin, ano ba yung tinatawag daw nating magkasing kahulugan? Ang magkasing kahulugan ay mga salitang magkatulad ang kahulugan o pareho ang ibig sabihin. Ibig sabihin nito, may mga salita tayo na magkaiba man ang kanilang baybay o magkaiba man ang kanilang pagbigkas, pero magkaparehas ang kanilang kahulugan. Halimbawa, number 1, sagana sa prutas ang aming lugar kaya marami kaming nabebenta. Ang salitang may salangguhit ay ang salitang sagana at marami. Magkaiba man ang kanilang pagbigkas at ang kanilang baybay, pero iisa ang kanilang kahulugan.
Pangalawa, nakatira ang maliit na ibon sa munti nilang tahanan. Pagmasdan natin ang dalawang salitang may salungguhit. Ito ang maliit at munti. Magkaiba ang kanilang baybay at kanilang pagbigkas, tama, Tristers? Pero magkamuka ang kanilang kahulugan. Ayan, tandaan natin, makakatulong sa pagtukoy sa magkasing kahulugan ang mga salita ang larawan, katangian o pagbibigay ng pahiwatig sa teksto o ang context clue. Itong larawan at katangian o ang context clue ay magbibigay ideya sa atin para malaman natin kung ang salita ba ay magkasing kahulugan. Meron din tayong tinatawag na mga salitang magkasalungat. Sabi natin kanina, kung ang magkasing kahulugan, ito yung mga salitang magkaparehas ng kahulugan, meron din tayong salitang magkasalungat. Ano ba yung tinatawag natin, Tutor Joey, na magkasalungat na salita? Pag sinabi natin magkasalungat na salita, ang mga salitang magkasalungat sa mga salitang magkaiba ang kahulugan o magkabaligtaran. Tinatawag na magkasalungat ang pares ng mga salita kung baligtad ang kanilang kahulugan. Ito yung mga salitang magkaiba ang kanilang ibig sabihin. Halimbawa, malakas, mahina, mabait, masungit, malaki, maliit, mataba, mapayat, mainit, malamig. Ito yung mga salitang magkaiba ng kahulugan. Magkaiba rin ang kanilang baybay at magkaiba rin ang kanilang bigkas at magkaiba rin ang kanilang kahulugan. Ikaw, Tristers, pwede ka magbigay ng iyong halimbawa ng mga salitang magkasalungat? Meron tayong tinatawag na mga bagong salita mula sa tinatawag nating salitang ugat. Paano ba yung tinatawag nating salitang ugat para makabuo ng bagong salita? Sa pagbuo ng bagong salita, maaaring magmula sa mismong salitang ugat. Ito ay halimbawa na papaya, pwede tayong makabuo ng panibagong salita na payapa. Sa salitang bata, pwede tayong makabuo ng panibagong salita na taba. Sa salita naman na lawa, pwede tayong makabuo ng panibagong salita na wala. Pero, meron din tayong maaaring gamitin na tinatawag nating panlapi. Ano ba yung tinatawag nating panlapi, Tristers? Ito yung dinudugtong natin sa unahan, gitna, at huli ng salita. O tinatawag nating unlapi, gitlapi, at hulapi. Ito yung dinadagdag natin upang makabuo ng bagong salita, karugtong ng salitang ugat. Narito ang halimbawa. Una, ito yung tinatawag nating unlapi. Ang unlapi, dinudugtog natin sa unahan, ang pa, at nag. Ano naman yung tinatawag nating gitlapi? Sa salitang git, ibig sabihin, gitna. Halimbawa nito ay in at Yung salitang kain, pwede natin dagdagan ng in, nagiging kinain. Yung salitang tuka, pwede nating dagdagan ng gitlapi na nagiging tumuka. Sa salitang sampal na salitang ugat, pag dinagdagan natin ng gitlapi na in, nagiging sinampal. Nagkakaroon sila ng panibagong kahulugan. Ano naman yung tinatawag natin, Tutor Joey, na hulapi? Ang hulapi naman, sa salitang ito ay hulihan. Ito yung salita na dinudugtog natin sa hulihan ng salitang ugat. Narito ang halimbawa, ang an, han, at in. Sa salitang ugat na sulat, pwede nating dagdagan ito ng ana, hunlapi. Kaya magbabago siya ng kahulugan, nagiging sulatan. Ang salitang sama, pwede natin itong dagdagan ng ana, hulapi, magiging samahan. Ang alis, pwede siyang dagdagan na hulapi na in, nagiging alisin. Narito pa ang ilan pa nating mga salita na pwede nating mabuo gamit ang mga mahabang salita o tinatawag nating paghahanap ng maikling salita na matatagpuan natin sa loob ng isang mahabang salita. Paano ba, Tutor Joey, yung paggawa na yon? Nakakakuha ng maikling salita mula sa mahabang salita sa pamamagitan ng pagtukoy ng salitang ugat. Tandaan natin, merong mga mahabang salita, pero sa mahabang salita na ito ay meron tayong tinatawag na salitang ugat. O doon nagmula yung salita na pinahaba natin. Paano ba siya humahaba? Na humahaba ito dahil dinadagdagan ito ng panlapi. Ang salitang ugat at panlapi ay pinagsama. Kaya nakabuo tayo ng mahabang salita.
Ang salitang ugat ay nakikita sa gitna o hulihang bahagi ng mahabang salita. Narito ang halimbawa. Salitang ugat na ligtas, kapag dinagdagan natin ng panlapi na ka at an, nakakabuo tayo ng mahabang salita na kaligtasan. Ang salitang ugat naman na hirap, kapag dinagdagan natin to ng na at an, nakakabuo tayo ng nahirapan. Trabaho, pag at ta, nakakabuo tayo ng panibagong salita na pagtatrabaho. Ngayon naman, yung salitang ugat na dala, pag dinagdagan natin to ng nag, makakabuo tayo ng panibagong salita na nagdadala. Ayan, Tristers, ganun lang pala makabuo ng mahabang salita kapag gumamit tayo ng salitang ugat at panlapi sa unlapi at gitlapi. Ayan, napakadali lang pala, Tristers. Ayan, Tristers, dahil alam na natin ang mga salitang ugat, mga salitang magkasing kahulugan at magkasalungat, ay dadako na tayo sa ating gawain. Kaya naman ihanda na ang iyong sarili para sa pagsagot ng ating mga katanungan. Para sa gagawin natin sa unang gawain, piliin ang kasalungat ng salitang may salungguhit. Ayan, simple lang. Titingnan lang natin yung salitang kasalungat ng mga salitang may salungguhit. Unang katanungan, uminom ng mainit na tubig ang matanda. Ano ang kasalungat ng mainit? Ito ba ay maliit? B, magulo? C, malamig? Ang sagot mo ba ay letter C, magaling, mahusay? Ang tamang sagot ay letter C, ang kasalungat ng mainit ay malamig. Para naman sa pangalawang katanungan, kumuha ng maliit na upuan si Maria. Ano ang kasalungat ng salitang maliit? Ang sagot mo ba, Tristers, ay letter A, malaki, magaling? Ang sagot mo ay tama, kasalungat ng maliit ay malaki. Pangatlong katanungan, nakabili ng mamahaling gamit si Tess. May kaya ang kanyang pamilya. Ano ang kasalungat ng salitang may kaya? Ito ba ay letter A, magalang? B, mabait? Or C, mahirap? Ang sagot mo ba ay letter C, magaling? Ang sagot mo ay tama, ang kasalungat ng may kaya ay mahirap. Ngayon naman dadako na tayo sa pang-apat na katanungan. Matulin tumakbo ang kuneho. Ano ang kasalungat ng salitang matulin? Ito ba ay letter A, matapat? Letter B, mabagal? Or letter C, malamig? Ano ang kasalungat ng salitang matulin? Ang sagot mo ba ay letter B, magaling? Ang sagot mo ay tama, ang kasalungat ng matulin ay mabagal. Ngayon naman, dadako na tayo sa panglimang katanungan. Number 5, maligaya kaming nagdiriwang ng aming pista. Ano ang kasalungat ng salitang maligaya? A, maganda? B, marumi? Or letter C, malungkot? Ano ang kasalungat ng salitang maligaya? Ang sagot mo ba ay letter C? Mahusay! Ang sagot mo ay tama. Malungkot ang kasalungat ng salitang maligaya. Ayan, Tristers, nakuha nyo ba ang 5 tamang sagot para sa una nating gawain? Kung gayon, magaling kayo dyan. Bibigyan kayo ni Tutor Joey ng 3 bagsak. Sabayan nyo ako ng 1, 2, 3. Dahil very good kayo kay Tutor Joey, dadako na tayo sa pangalawang gawain. Simple lang ang ating gagawin. Piliin ang tamang panlapi upang makabuo ng bagong salita. Ulitin ko, piliin ang tamang panlapi upang makabuo ng bagong salita. Para sa una, inom. Ano ang pwede nating gamitin? Malakas, i o inom ng gatas si bunso. Salitang inom. Number 1, malakas, inom ng gatas si bunso. Anong panlapi ang ating gagamitin? Ang sagot mo ba ay magaling? Ang ating salitang mabubuo ay uminom. Malakas uminom ng gatas si bunso. Magaling, Tristers! Ngayon naman dadako na tayo sa pangalawa nating katanungan, ang salitang lakad. Mabilis na
lakad ang ale sa kalye. Uulitin ko, mabilis na naglakad ang ale sa kalye. Anong panlapi ang ating gagamitin? Ang sagot mo ba ay Magaling! Dahil ang ating mabubuong salita, mabilis naglakad ang ale sa kalye. Ang galing naman ng aking Tristers. Ngayon naman, dadako na tayo sa ating pangatlong katanungan. Ulan. Ulan ng malakas kahapon. Ulan ng malakas kahapon. Ano ang panlapi na iyong gagamitin para sa salitang ulan? Ang sagot mo ba, Tristers, ay Magaling! Ang sagot mo ay tama. Umulan ng malakas kahapon. Na ngayon naman ay dadako na tayo sa salitang luto. Kami ay magluto ng masarap na puto. Ulitin ko, kami ay magluto ng masarap na puto. Anong panlapi ang ating gagamitin? Ang sagot mo ba ay mahusay? Tama ang iyong sagot dahil kami ay nagluto ng masarap na puto. Ngayon naman, dadako na tayo sa huling salita. Saya. Ano ang ating gagamiting panlapi sa salitang saya? Si nanay ay mag sa kaniyang natanggap na regalo. Uulitin ko, si nanay ay sa kaniyang natanggap na regalo. Anong panlapi ang ating gagamitin para mabuo ang salita? Ang sagot mo ba ay Magaling! Dahil si nanay ay masaya sa kanyang natanggap na regalo. Ayan, Tristers, nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung gayon, magaling dahil dyan bibigyan na kayo ni Tutor Joey ng 5 bagsak para sa mga magagaling nating Tristers. Kaya sabayan nyo ko ng 1, 2, 3, 4, 5. Magagaling talaga ang ating Tristers. Para naman sa mga Tristers natin na hindi nakakuha ng tamang sagot, okay lang yan dahil bibigyan pa kayo ni Tutor Joey ng karagdagang gawain. Narito ang inyong karagdagang gawain. Simple lang ang inyong gagawin. Piliin ang mahabang salita sa bawat pangungusap at ibigay ang maikling salita at isulat ang sagot sa chart sa ibaba. Ayan, dito natin isusulat ang mahabang salita na makikita natin dito sa mga sumusunod na pangungusap. Number 1, kapayapaan ang hangad ng lahat ng tao. Number 2, ang mga bata ay nagsasanay para sa exam. Number 3, sinusuklayan ng ina ang mahabang buhok ng kanyang anak. Pang-4, minimithi kong maging guro. At pang-5, sumasakay kami ng jeep. Dito natin nahanapin ang mahabang salita at isusulat natin doon sa chart na pinakita ni Tutor Joey kanina. Okay, dito na nagtatapos, Tristers, ang ating aralin. Nawa, maraming natutunan ang bawat isa. Ito ay siksik, liglig at umaapaw. Muli, ito si Tutor Joey na nagpapaalala sa inyo na mahalin ang pag-aaral dahil ito'y may dalang ngiti sa iyong tagumpay. Muli, maraming salamat sa inyo. Paalam!